So, ngayon naman, hindi ka makasalanang tao, pero napakayaman mo. Sa sobrang yaman mo, hindi ka makasalanang tao, napakayaman mo, nangangamba ka ngayon na baka yung iiwanan mo, maging isa sa pinakawalang yang tao, pinaka-demonyong tao, o pamilya mo. Ngayon, ano yung kasiguraduhan mo na na hindi masasayang yung iniipon mo dahil sa pananampalataya mo, na baka dahil pag wala ka na, wala nang magpapatuloy ng pananampalataya mo, dahil nga yung iiwanan mong pamilya lumayo na sa Diyos dahil sa sobrang yaman nila. Mapuputol na yung lahi mo kasi syempre mawawala na sa aklat ng buhay yung pamilya mo dahil sa kanila. So ngayon, pag binili mo yung coins na yan, dahil nga nakasulat dyan yung mga panalangin na paglilinis o pagliligtas sa mga kaluluwa, makikita ng Diyos yan. Para kang nakipagtipan sa Diyos dyan na binili ko tong coins na to para sa inyo. Dahil naniwala ako na mapupunta to sa iyo . Sino ba tong Diyos na to? Diba? Ako itong Diyos nyo, walang makain. Diba? Walang mainom, walang maisuot. Ako nakakulong, hindi nyo ako dinalaw. Ako itong Diyos nyo. Siyempre, pag binili nyo yung coins ko na yan, yung Diyos na, di ba, nagpakilala na, Diyos, sino bang Diyos? Yung mga pulubi, ako itong Diyos nyo, walang makain, walang mainom, maisuot. Di ba? Hindi mo ako binigyan ng makakain. Ngayon, yung mga pulubi na yon at saka yung mga walang makain, walang mainom, walang maisuot, binigyan natin ng maiinom, binigyan natin ng maisusuot, binigyan natin ng makakain. Yung nakakulong, dinalaw natin. So, sino ang dinalaw natin? Ang Panginoong Diyos. Sa pamamagitan nun, nakipagtipan tayo sa Panginoon. Ginawa ko to, kahit na hindi mo alam, parang walang halaga lang, pero napakahalaga pala sa paningin ng Diyos, di ba? So, sana lang maunawaan natin. Kasi ako, hindi ko masasabi sa inyo hanggang ilang taon na lang tatagal ko sa mundo. Hindi ko alam kung hanggang ilang points yung may ano ko. Kasi ako mahina din ako . Pagka matanda na rin ako . Hindi na ako ganun katulad ng 30 years old. Yung nagagawa ko ng 30 years old, hindi ko na nagagawa ngayon lahat. Kumbaga, marami rin ako sinayang na panahon. Dapat pala, pagdating mo ng mga 40, 30, mayaman ka na. Baga, nagawa mo na dapat lahat na hindi mo sinayang yung panahon. Pero dahil nga sa nabuhay tayo, na maranasan natin lahat ng hirap, para maunawaan natin yung mga bagay na pinagdaanan natin. Baga, dumaan tayo sa lahat. Baga, sabi nga sa Biblia, sinubok tayo. Pinatibay tayo ng kahirapan at hinubog tayo ng panahon. Baga, lahat ng hirap na pinagdaanan ko, kasama ko ang Diyos. Baga, tapos habang tumatanda tayo, hindi rin sayang kasi sa buong buhay ko, wala akong maituturing na yaman. Kundi yung maunawaan ko yung kalooban ng Panginoon Diyos, yung mangako ako sa Kanya. Yun yung pinakayaman na hindi natin walang katumbas . Kasi mapunta man sa iyo lahat ng yaman. Pero kung wala ka naman Diyos, wala rin. Walang kabuluhan yung buhay mo. Wala. Yung maging, halimbawa, Antichrist ka tapos nasa Diyos ka. Yung Antichrist, walang patutunguhan . Hanggang sa mamamatay na lang sila ng walang kabuluhan. Pero kung ikaw nasa Diyos ka, hanggang sa huling hininga mo, may halaga ang buhay mo.
napakasarap nung yung meron kang pananampalataya sa kahit na anong estado ng buhay mo, ikaw pa yung pinakamahirap na tao, ikaw pa yung ano man yung pinagdaanan sa buhay mo, ang importante, yung hipuin ka ng Panginoon, tapos, naramdaman mo siya, nangako ka sa Kanya, ang importante, buhay yung espiritu mo, yung espiritu ng Diyos, nararamdaman mo, kasi, mararamdaman mo lang ang espiritu ng Diyos kung buhay ang espiritu mo. Diba? Kasi espiritu sa kapwa, espiritu lang ang makakaramdam. So, wag tayong maituring sa patay pero buhay ka pa, di ba? Panginoon, sabi niya, bigyan niyo po kami ng pagkakataon na mailibing yung bayaw ko sa huling hantungan. Di ba? Sabi ng Panginoong Jesus, hayaan mo ang maglibing sa patay, sa kapwa nila patay. Ang sabi ni Jesus, yung maglilibing sa patay, yung patay din, pero buhay pa. Tayong mga Pilipino, hindi na tayo ganong ka-active sa Panginoon. Baga, lumalayo tayo. Huwag natin gawin yun kasi mauuwi lang din tayo sa wala. Kumbaga tayo, pinili tayo ng Diyos, tayong mga Pilipino. Parang, ito na nga yung bagong Israel yung Pilipinas pinagpapala na nga tayo. Pero dapat, tayo yung puno, mas lalo pa natin payabungin yung bunga. Habang tayo pinagpapala ng Diyos, dapat lalo pa natin inaalam at lalo pa tayo nagpapakalalim sa salita ng Diyos. Para tayong ilog na hindi natutuyo dapat. Kasi nararamdaman ko na tayong mga tao, hindi na tayo nagsasalita ng patungkol sa Diyos sa media. O, halimbawa, ikaw, yung salamat sa Panginoon Diyos, hindi na natin ganong naririnig, di ba? Kahit sa mga politiko, di ba? Hindi naman natin naririnig na tayo, yung laging nagpapasalamat sa Panginoong Diyos, madalang kasi parang nahihiya tayo. Nahihiya. Sana lang maunawaan natin yung sinasabi ko, no? Kasi, andito na opportunity natin Pinagpapala na tayo ng Panginoon Diyos. Iniingatan tayo sa lahat ng mga delubyo, baha, lindol, kahit sa gera na yan. Iingatan tayo ng Panginoon Diyos. Pero kung tayo mismo, unti-unti tayong lumalayo sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng hindi pag-aaral ng salita niya at hindi pagtuturo sa mga anak natin, mga ganun. Hindi tayo, alimbawa, magulang tayo, hindi tayo na papakinggan na nagsasalita ng tungkol sa Panginoon Diyos, parang inilalayo na natin sila, di ba? Halimbawa ako, hindi man ako naririnig ng mga anak ko, pero darating yung araw na yung tatay ko pala, kahit na napakawalang iya, lagi nakukulong, drug addict, tapos ganun, nagsasalita pala ng tungkol sa Diyos. Sa pamamagitan nun, maiiwan ko yung legacy na nakakakilala pala ako sa Panginoon Diyos. Sa pag narinig nila to pagdating ng araw, doon pala sila bibilib sa kanilang tatay na kahit drug addict, na puro salimutan na pinagdaanan, di ba? Ang mahalaga doon, nung naramdaman ko yung Espiritu ng Diyos, lalo pa ako nagpakalalim sa Kanya kahit na lagi akong dumadaan sa lahat ng bagay na pinakamahirap. Wala naman akong kinapitang iba kundi yung pananampalataya na hindi ako iiwanan ng Panginoon Diyos. Kahit sa bagay. Kahit si kamatayan, hindi ko kinakatakutan yan kasi ako kinasasabikan ko nga yung mamatay. Kasi sa pamamagitan nun, muli tayong mabubuhay, baga makakasama natin ang Diyos. Nakikita ko lang kasi sa tayong mga Pilipino, hindi na tayo ganun ka-active sa Panginoon. Baga, lumalayo tayo para tayo, alimbawa, natutulad lang tayo sa ibang bansa na dating mahihirap, ngayon pinayaman, nakalimutan nila ang Diyos. Ngayon, tatanggalin uli ng Diyos yung blessing sa kanila.
pag-iingat, tatanggalin ng Diyos yan sa mga sakuna, lahat ng mga bagay. Doon tayo iniingatan ng Diyos sa mga ganung bagay. Sa mga, sa gera, mga ganyan, sakuna, lindol, mga dilubyo, kahit ano. Doon tayo doon yung impact ng tulong sa atin ng Panginoon Diyos. Nakita nyo ang Israel ngayon, ang Hamas, di ba? So, wala sa kanila, nakikita nyo ba nandun ang presensya ng Diyos? Di ba? Wala. So, kahit pagano silang pinakamayaman, pwede silang, dahil walang gabay ng Diyos, yung bansa nila, yung leader nila, hindi nakakakilala sa Diyos. Yung mga nasasakupan, walang nakakakilala sa Diyos. Baga, huli na. Saka na lang sila ulit tatawag sa Panginoon Diyos, yung huli na. Yung iningatan nilang yaman, wala na. Doon nila maalala ang Panginoon Diyos. Sana, wag mangyari sa atin yan, mga Pilipino, sa pangalan ni Jesus.